Nagulat ang babae nang ang Obigaini na magpapaanak pala sa kanya ay ang dating naka one night stand niya at ang ama ng pinagbubuntis niya. Pero paano nga kaya niya ito i-handle? Sabihin niya kaya na ito ang ama ng kanyang kapapanganak na baby? Alamin natin sa kwento nating ito. Tara mga ka-amazing, samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Muli ito ang Amazing Stories. Simulan na natin. Aray! Sigaw ni Sasha habang nakakapit sa pintuan ng kanyang kwarto. Marie, Tessa, tulungan niyo ako, manganganak na yata ako. Mangiyak-ngiyak, natawag nga ni Sasha sa mga kaibigan habang pinipilit na ipagdikit ang kanyang mga hita sa takot na baka lumabas nang wala sa oras ng bata. Tessa, si Sasha manganganak na! Diyos ko! Malakas na sigaw ni Marie, nakalalabas lang din sa kanyang kwarto. Ano? Sinong manganganak? Bulalas na tanong ni Tessa. Nakagigising nga lang. Aray, bakit ka naman ang babatok, Marie? Reklamo nga niya nang batukan siya ng kaibigan. Kabaliwan eh, itatanong mo pa talaga kung sinong manganganak? Eh di si Sasha, siya lang naman yung buntis dito sa ating tatlo eh. Unless buntis ka din. Taas kilay na tanong ni Marie kay Tessa. Anong buntis ako? Magte-30 na ako next month pero virgin pa din ako, no? Hindi pa ipinapanganak ang wawasak sa aking perlas. Sabi pa nga ni Tessa, sabay pose pa nga sa harap ng dalawa. Baliw, pangarap mo palang maging sugar mommy. Natatawang sabi ni Marie. O yan o ba? Manganganak na nga ako eh. Nagagawa niyo pang magtalo dyan? Mangiyak-ngiyak na sabi ni Sasha. Tsaka FYI, masakit mawasak ang perlas kaya kung inaakala nyo na masasarapan, nagkakamali kayo. Dagdag pa nga ni Sasha sabay sapo sa kanyang tiyan. Halata naman girl, di ba 9 months ago di ka pa makapasok sa work dahil di ka makalakad ng maayos? Tapos masakit din ang balakang at likod mo. Ang wild niyo siguro noon kaya ganun. Sabi nga ni Tessa habang inaalala ang mga nangyari bago mabuntis ang kaibigan. Pero sabihin mo din sa amin ang feeling ng panganganak ha? For reference purposes only. Pagpapatuloy pa nga ng kaibigan ni Sasha. Hindi ko na kaya, mga baliw. Tessa, huwag ka nang magsalita, baka mabigwasan kita dyan. Ang sakit na talaga, promise. Daing nga ni Sasha na namumutla na nga sa sakit. Ay Sasha, huwag mo muna ilabas yan, maawa ka sa bata. Natawagan ko ng ambulansya, tara sa labas. Doon na tayo maghintay. Sabi nga ni Marie na habang nilalagay sa bulsa ng damit ang kanyang phone. Teka, yung bag ko. Huwag niyong kalimutan yung bag ko. Nandun lahat ng gamit ko at ng baby na ayos ko na. Saad nga ni Sasha habang pinipilit magsalita. Hayaan mo na yung bag. Importante madala ka sa ospital. Office workers lang kami ni Marie kaya wala kaming alam sa pagpapanganak. Sabi nga ni Tessa. Habang inaalalayan nga si Sasha palabas ng kanilang apartment. Habang si Marie naman ay pumasok sa kwarto ni Sasha para kunin ang sinasabing bag nito. Marie, hindi naman importante yung bag na yan. Tulungan mo ako dito. Hindi ko kayang alalayan ng 2 tao. Reklamo ni Tessa na nagsisimula na nga rin magpanik nang mapansin na hirap na nga si Sasha. Baliw ka talaga, Tessa. Anong 2 tao? Mukha ba akong 2 sa paningin mo? Nagpipigil na galit na sabi ni Sasha. Bigla siyang napatanong sa sarili kung bakit pa niya naging kaibigan si Tessa. Te, buntis ka, di ba? Eh di, may laman niyang malaki mong tiyan. Teka nga, huwag mo na nga akong pansinin. Alam mo naman na ganito talaga ako pag nagpapanik eh. Kinakabahan nga, nasabi ni Tessa habang akay-akay si Sasha. Patungong gate. Malapit na tayo sa gate. Pigilan mo munang ilabas yan, Sasha. Ayoko na ikwento sa mga magiging inaanak ko na sa bakuran mo siya inilabas. Kagaya nga ng sinabi ng kaibigan, ay hindi na lang ito pinansin ni Sasha. Alam naman niya kung gaano kadaldal si Tessa, lalo pa kung magkasama sila ni Marie. Pero sa mga pagkakataong, iyon ay walang ibang iniisip si Sasha, kundi ang mailabas, naligtas ang kanyang baby. Hoy, ano bang ginagawa niyo dyan? Nasa labas na nga ang ambulansya. Sigaw ni Marie
na nagmamadaling lumabas ng bahay bitbit ang bag na tinutukoy ni Sasha. Nilak niya ang pinto ng apartment at tinulungan si Tessa na akayin nga ang kaibigan nila palabas ng gate. 2:00 pa lang ng umaga nang magulantang ang buong barangay dahil sa tunog ng ambulansya. Hindi rin nagtagal ay nakarating na nga rin sa ospital si Sasha sakay ng ambulansya. Sumama na nga rin sa kanyang 2 kaibigan na halos ipagdasal na nga siya sa lahat ng santo na maalala ng mga to. Sasha, galingan mo ang pagiri. Dapat maganda ka ba din kahit na nasasaktan ka? Sabi nga ni Tessa sabay fist bump pa nga sa hangin. Huwag kang makinig sa baliw na yan, Sasha. Sa ganitong sitwasyon, hindi na mahalaga kung maganda ka. Basang importante, ligtas kayo ng baby. Sabi naman ng medyo seryosong si Marie na naluluhang kumakaway sa kaibigan. Kung di lang ako manganganak, kanina ko pa talaga kayo tinitiris. Sigaw nga ni Sasha habang nakahiga na nga sa stretcher na tulak-tulak ng mga nurse. Nurse, bilisan niyo po ang pagtulak sa akin. Ilayo niyo na po ako sa mga nakakaimber na kong kaibigan, please. Namamawis na pakiusap nga ni Sasha. Huwag kang mag-alala, miss. Si Doc Suarez na po ang bahala sa inyo. Magaling po yun. Huwag po kayong mag-alala. Nakangiting sabi ng nurse. Napakunot noon naman si Sasha. Sinong Doc Suarez? Si Doktora Garcia po ang obigayin ko eh. Nagtatakang sabi ni Sasha. Namutla naman ang nurse sa sinabi ni Sasha. Ano kasi miss eh, nasa emergency room si Doktora. Nagka-car accident siya kahapon. Kahapon lang, kaya hindi po siya available. Kaya si Doc Suarez po ang magpapanak sa inyo. Siya lang po kasi yung pwede eh. Pagkapasok ni Sasha ng delivery room, ay agad siyang tinulungan ng mga nurses na lumipat sa delivery bed. Sigaw siya ng sigaw sa sakit at hinayaan na nga lamang siya ng mga nurse. Naghahanda na po si Doc Suarez. Konting tiis na lang po. Sabi nga ng nurse habang pinupunasan ng pawis si Sasha matapos itong ayusin ang posisyon niya sa labor bed. Tumango naman si Sasha at pilit na kinakalma ang sarili. Nahihiyaman siya sa ginagawang pagsisigaw ay wala siyang magawa para maibsan ang sakit na nararamdaman niya sa ibang parte ng kanyang katawan. Ilang segundo pa ay isang matangkad at matikas na lalaking doktor ang pumasok. Nakasuot ito ng mask habang inaayos ang suot niyang gloves sa kamay. Miss Magtulis, first time mo ba ito? Huwag ka mag-alala. You are in good hands. Mahinahon na sabi ng doktor. Sanay na nga siya sa mga katulad ni Sasha na maingay kapag nanganganak kaya alam na nga rin niya kung paano pakalmahin ito. Nagpanting naman ang tenga ni Sasha nang marinig ang pamilyar na boses ng doktor. Hindi niya alam kung nagde-deliryo lang ba siya dahil sa sakit na nararamdaman o talagang narinig niya ang boses ng lalaking sinisisi niyang dahilan kung bakit siya nahirapan sa loob ng 9 na buwan. Dok, itinaas ni Sasha ang kamay para abutin ang muka ng doktor. Pwede po ba kayong lumapit? Walang kaalam-alam. Naman na tumango ang doktor at yumuko para marinig kung ano man ang nais sabihin ng kanyang pasyente. Ngunit hindi inaasahan ng doktor na isang malaking pagkakamali ang ginawa niyang paglapit kay Sasha. Patingin nga ng mukha mo, Dok. Nanggigigil na sabi ni Sasha, sabay hablot sa mask na suot ng doktor. Aha! Sinasabi ko na nga be, ikaw yun! Sigaw ni Sasha, sabay sabunot nga sa buhok ng doktor. Miss Magtulis, anong problema mo? Alisin mo ang kamay mo. Naguguluhang tanong naman ni Doc Suarez nang sabunutan siya ni Sasha. Aray, please lang. Alam kong nahihirapan kang mga anak, kaya nga andito ako para tulungan ka. Huwag mo lang akong sabunutan. Isipin mo na lang ang anak mo. Nagmamakaawang dagdag pa nga ng doktor. Sa kasamaang palad, ay walang balak makinig si Sasha at patuloy pa rin niyang sinabunutan ng doktor. Walang yaka? Ikaw ang dahilan kaya nagpapakahirap ako dito ngayon. 9 na buwan kong dinala tong anak mo tapos dito pa lang talaga kita. Makikitang hayop ka? Nanggigigil na sigaw ni Sasha. Wala na nga siyang pakialam kung malaman man ng iba ang namagitan sa kanila ng doktor. Basta,
naniniwala siyang mababawasan ng sakit na pinagdaraanan niya kapag nakikita niyang nasasaktan din ang ama ng baby na kanyang iluluwal. "Nurse, alisin niyo ang kamay niya sa akin," utos nga ng doktor sa mga nurses na kasama nila sa delivery room. "Huwag kayong makialam kung ayaw niyong mapanot tong lalaking to," banta naman ni Sasha habang napipikit na nga sa sakit na iniinda. Napasigaw nga si Sasha bago umiri para ilabas na nga ng tuluyan ng bata. Sa tuwing iiri siya ay mas humihigpit ang hawak niya sa buhok ng kawawang doktor. "Dok, pumutok na ang panubigan ng pasyente," sabi ng nurse. "Konting-konti na lang, miss. Umiri ka pa," dagdag pa nga nito. "Ah!" Maya-maya pa ay isang malakas na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Habol hiningang tinignan ni Sasha ang katabing lalaki na namumula na nga sa hiya at galit. "Tapos ka na, Miss Magtulis?" Malamig na tanong ng doktor. Nang sa wakas ay binitawan na nga siya ni Sasha. Ngumiti naman ang dalaga ng pagkatamis-tamis sa doktor. "Yes, Doc. Mas effective pala pag ganito ang gagawin kung manganganak. Bukod sa nabawasan ng stress ko, nailabas ko rin ng maayos ang malusog na baby." Napapikit ng mariin ng doktor bago harapin ng nurse. "Remember the rule. Lahat ng nangyari dito ay mananatili lamang sa silid nito. Inaasahan ko na wala akong maririnig na kahit ano tungkol sa mga nangyari dito sa labas. Naiintindihan niyo ba?" "Yes, Doc." Halos sabay-sabay naman nasagot ng mga nurses. Tumango naman ang doktor at nagsimula na ngang linisin ang bata. Matapos maputol ang pusod ng baby, ay binigyan muna ng ilang minuto si Sasha na mahawakan nito pagkatapos ay pinaliguan nga at binihisa na nga nila ang sanggol. Hindi rin nagtagal ay nakatulog na nga si Sasha dahil sa pagod. "Totoo ba to? Kakapanganak lang sa kanya pero tignan mo, Marie, ang gwapo ng baby na to." Hindi makapaniwalang sabi ni Tessa habang buhat-buhat ang sanggol. "Hala naman, te, lahing Sasha yan ni ano ka ba? Siguro gwapo din yung tatay, kaya ayan ang kinalabasan." Komento naman ni Marie. "Mapapasana all ka na lang talaga." Speaking of tatay, hindi pa rin sinasabi ni Sasha hanggang ngayon kung sino siya, ha? Paano na lang pala yun? Sa tingin mo kaya niyang buhayin mag-isa to? Tanong nga ni Tessa na may halong pag-alala. "Abe ewan," sagot naman ni Marie. "Pero kahit ano pa yung desisyon niya, suportahan na lang natin. Hindi naman niya ginusto na maging single mom." "Ha? Pag nakita ko talaga yung lalaki na bubuntis sa kanya, sasabunutan ko talaga siya ng bonggang-bongga." Palaban nga na sabi ni Tessa. Nagising naman si Sasha sa malakas na tawanan ng mga kaibigan niyang lokaret. Napailing na nga lamang siya habang nakikinig sa usapan ng mga to. "Hindi na kailangan, Tess. Nagawa ko na." Nakangiti nga, nasabi ni Sasha. Napalingon naman sa kanya ang mga kaibigan. "Ha? Oh, mother dear, gising ka na pala," sabi ni Tessa habang pasayaw-sayaw siya. Nahawak pa ang baby. "Oh, pabaita, kamusta naman ang matres mo? Buo pa ba?" Natatawang tanong ng kaibigan ni Sasha. Inirapan naman ni Sasha si Tess. Yung sayo, expired na ba?" Balik tanong naman niya na siyang ikinatawa ni Marie. "Ayan na, lagot ka kay Mother Earth, Tessa. Pag yan nakarecover, siguradong mauubusan ka ng buhok." Natatawang sabi nga ni Marie. "Oh, ano pala yung sinasabi mo na nagawa mo na? Ano? Nasabunutan mo na yung tatay ng baby mo? Kailan? Huwag mong sabihing nakipag-away ka habang malaki yung tiyan mo." Usisa nga ni Marie. "Ah, ganon. Chika talaga ang uunahin kesa tanungin ako kung okay lang ba ako o ano. Marites yarn?" Naiiling na po na ni Sasha. Hindi naman pinansin ng mga kaibigan ang sinabi niya, kaya naman ay nagsimula na nga siyang magkwento. "Ganito kasi yun, mga Marites." Panimula nga ni Sasha. "Sino ba naman ang mag-aakala na yung OB-GYN na magpapaanak sa akin nagkaroon ng aksidente?
Kaya ayun, isang obigayni na lang ang nagpaanak sa akin. Sa kanya pinasa yung trabaho. Siya lang daw yung available at nakakaloka. Sabi ni Sasha. O tapos, anong connect nun sa tatay ng baby mo na tinatanong namin? Ikaw wag mong ibahin yung topic Nalilitong tanong naman ni Marie. Te, yung tatay ng baby ko ay yung obigayni na nagpaanak sa akin. Hakalain mo yun? Obigayni pala? Hindi makapaniwalang sabi ni Sasha. Akala ko nung una, nagde-deliryo lang ako. Pero, nung nakita ko yung mukha niya, alam kong siya yun. Dagdag pa nga niya. Nagkatingin na naman sina Marie at Tessa. Hindi man sila magsalita, alam nilang iisa lamang ang laman ng kanilang isipan. Oh, ano pa ang hinihintay mo? Sigurado namang single pa yung si Doc, ano? Bakit hindi mo sabihin sa kanya na nagbunga ang mainit na gabi na pinagsaluhan niyo 9 months ago? Excited nga na sabi ni Tessa. Te, isipin mo mahirap magpalaki ng bata lalo na kung mag-isa ka lang. O sabihin na natin na may trabaho ka. Pero sino naman ang magbabantay ng baby mo kapag may pasok ka? Malayo ang pamilya mo at hindi rin nila alam na buntis at nakapanganak ka na. Sabi naman ni Marie. Napayuko na nga lamang si Sasha. Tama nga naman ang sinabi ng mga kaibigan niya. Kahit na may stable siyang trabaho ay hindi pa rin madali ang lahat lalo pa at may baby na siya. Simula din nang nabuntis siya ay unti-unti na nga rin niyang nagagalaw ang maliit niyang ipon. Kung sakali man na maubos yun ay tiyak na hindi niya alam kung saan pa nga siya kukuha ng panggastos para sa sarili at sa baby niya. Oh, bakit malungkot ka na agad dyan? Papunta pa lang tayo sa exciting part Tinapik ni Marie ang likod ni Sasha. Kaya makinig ka ng mabuti. Para hindi lumaki na walang tatay ang baby mo. Kailangan mo tong gawin. Nakinig naman ng mabuti si Sasha sa sinasabi ng mga kaibigan niya. Napapangiwin na nga lamang siya kapag may mga idinadagdag na kalokohan ng mga ito habang nagbibigay ng payo sa kanya. Naintindihan mo ba, Sasha? Kailangan mong mapa-oo ang lalaking yan. Pag may ibibigay siya na tulong sa'yo at sa baby, tanggapin mo, maging praktikal ka. Hindi naman para sa'yo yan kundi para sa anak mo. Hindi na uso ngayon ang pataasan ng pride tapos maghihirap kayo at pahihirapan mo ang anak mo. Hindi ka mapapakain ng pride. Gets? Nakapamewa nga na sabi ni Marie. Totoo yan, te. Kahit na masakit pa sa pride mo ang humingi ng tulong sa kanya, lunukin mo na lang lahat. Nang hiya, alam naman natin na hindi kalakihan ang natitira sa sahod mo dati pa. Paano pa kaya ngayon na may baby ka na? Kailangan mo siyang buhayin at bigyan ng magandang buhay. Pagdagdag nga ni Tessa, pasayaw-sayaw din ito habang pinapatulog ang sanggol sa kanyang braso. Malakas ang kabog ng dibdib ni Sasha habang nakaupo nga siya sa wheelchair. Wala siyang magawa kundi panghawakan ang maliit na posibilidad na baka panagutan ng ama nito ang kanyang baby. Ayaw man niyang makisiksik sa buhay ng iba ay gagawin nga niya para sa anak niya. Okay, Sasha, kaya mo to ha? Sabi nga niya sa sarili bago kumatok sa pinto ng opisina ni Doc Suarez, aka ang ama ng baby niya. Siyempre ginawa niya to ng medyo after nga niyang makapaghilom sa panganganak para naman hindi siya mabinat. Sino yan? Sinabi ko naman sa inyo na wag niyo akong istorbohin sa break ko, di ba? Masungit pa nga nasabi ng doktor. Sabay bukas ng pinto sa kanyang opisina. Ikaw? Hindi makapaniwalang saad ni Doc Suarez nang makita si Sasha na nakaupo nga sa wheelchair sa labas ng pintuan. Anong ginagawa mo dito? Humugot muna ng malalim na hininga si Sasha bago sumagot. Kailangan nating mag-usap. Lakas loob nga niyang sabi. Tumawa naman ng mapakla ang doktor. Ano? Magsusorry ka ba? Sa ginawa mo? Nang pinaanak kita? Hindi. Mabilis na sagot ni Sasha. Bakit naman ako magsusorry sa pagsabunot sa'yo? Deserve mo yon. Dagdag pa nga niya. Look, miss. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung bakit ka ganyan umasta sa akin. Gayong gusto lang naman kitang tulungan sa iyong panganganak. Nagugulo ang sabi ng doktor.
Umalis ka na. Kakalimutan ko na lang ang ginawa mong pagpapahiya sa akin. At mas mabuting wag ka na ring magpakita ulit sa harap ko. Aray! Napangiti naman si Sasha matapos niyang ibangga ang wheelchair sa tuhod ng doktor. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Sigurado ka ba na gusto mong marinig ng kahit na sinong dumadaan dito ang importanteng sasabihin ko sa'yo? Taas kilay na tumingala nga si Sasha sa doktor. Mukha lang siyang matapang pero ang totoo, kinakabahan na nga si Sasha sa magiging reaksyon ng doktor sa proposisyon niya. Mas nakakatakot namang magalit sila Maria at Tessa, no? Sabi ng dalaga sa sarili. Alam niyang sasabunutan siya ng dalawa kapag hindi niyan masabi sa doktor ng maayos ang tungkol sa anak nila. Sige na, pumasok ka na. Seryosong ang sabi ng doktor sabay malawak na binuksan ang pinto. Naupo ito at tumarap sa dalaga na nakaupo pa din sa kanyang wheelchair. Hindi ko alam kung anong sasabihin mo pero kailangan ba talaga napuntahan mo agad ako dito? Halos kapapanganak mo lang. Hindi biro ang panganganak. Miss Magtulis, matuto ka sanang alagaan ng sarili mo. Napatango-tango na nga lamang si Sasha. Kaya nga nasa wheelchair ako, di ba? Alam kong doktor ka. Pero hindi mo naman talaga alam ang pakiramdam matapos manganak kasi di mo naranasan. Tsaka okay lang ako. Mas mabuti na magkaliwanagan tayo habang maaga pa. Napataas naman ang kilay ng doktor. Sandali, tungkol saan ba to? Sa sinasabi mo na ako ang ama ng baby mo kanina dun sa delivery room, ha? Tumango naman si Sasha bilang sagot. Ha? Oh please, wag mo nga akong patawanin ngayon, Miss Magtulis. Lalo pa. At sumasakit pa rin ang ulo ko sa ginawa mong pagsasabunot kanina, sabi ng doktor. So sa tingin mo nagpapatawa lang ako? Mukhang joke lang ba na nabuntis at nanganak ako? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Sasha. At wag na wag mong sasabihin na hindi mo alam ang pinagsasasabi ko, doktor. Dahil alam natin pareho na ginusto natin ang nangyari nung gabing yon. Sumeryoso naman ang mukha ng doktor. Hindi man natin alam ang pangalan ng isa't isa nung gabing yon. Alam natin pareho ang ginawa natin. Hindi naman ako mabubuntis kung ako lang eh. Nanlulumong sabi nga ni Sasha. Paano nga ba makakalimutan ng lalaki ang isang tulad ni Sasha? Siya lang naman ang una at nag-iisang babae sa buhay ni Dante. Dante Suarez. Yun nga lang, hindi na nga niya nakita muli ang dalaga at hindi niya inaasahan na nabuntis niya ito. Naniniwala ka nang sa atin yung baby? Mahinang tanong ni Sasha. Hindi naman hangad nito ang pagmamahal ng lalaki. Talagang kipit lang siya at iniisip niya ang anak niya. Dahil ilang buwan na nga rin siyang hindi nakakapagtrabaho dahil sa pagbubuntis. Nagkibit balikat naman si Dante. Hindi ko alam. Paano ko naman masisigurado na ako talaga ang ama ng baby? Kung sa bagay, pag-amin nga ni Sasha, naisip na nga rin niya na baka hindi ito maniwala na siya talaga ang ama ng kanyang baby. Kaya kung sakaling gusto nitong patunayan, handa naman siyang ipatest ang baby. Pero kung sa'yo ba talaga ang baby, tutulungan mo ko? Kahit 1 taon lang. May trabaho naman ako eh. Gusto ko lang makabawi saglit. Para sa anak ko lang to. Gipit lang ako ngayon kasi nakailang months na akong naka-leave. Huwag ka mag-alala. Hindi kita take advantage. Napakagatlabi nga si Sasha. Hindi ko rin alam kung kanino ko iiwan ng baby kapag babalik na ako sa trabaho. Napakunot noo nga si Dante Suarez. Anong gusto mong gawin ko? Kasal? Pera? Sustento? Kaya kong bigyan ng sustento ang bata pero kailangan muna mapatunayan na sa akin nga siya. Sabi nga ni Dante. Don't get me wrong. Gusto ko lang ding makasiguro na ako talaga ang ama ng bata. Naiintindihan ko naman eh, bulong ni Sasha. Kailangan ko lang ng matutuluyan ngayon na nakapanganak na ako. Pinalayas kasi ako dun sa apartment na tinitirahan ko dati. Sabi nga ni Sasha, saka hindi mo ako kailangan na pakasalan. Kahit na mas maganda yon pero dahil hindi naman natin mahal ang isa't isa, siguro wag na lang yon para iwas na nga rin sa problema. Hindi makapaniwalang napatitig ang doktor na si Dante sa dalaga.
Pinalayas ka sa tinitirhan mo? Bakit hindi ka ba nakabayad ng renta? Umiling si Sasha. Hindi naman sa ganun. Ayaw kasi ng mga nakatira doon na may bata. Alam mo na, nagigising sa hating gabi ang mga sanggol at umiiyak. Kaya hindi na ako pwede sa apartment dahil halos may mga trabaho sa buong araw ang mga nakatira doon. Kailangan din daw nila magpahinga sa gabi. Sabi nga ni Sasha. Nagsasabi lang naman siya ng totoo. At sinabi talaga nila Marie at Tessa na mahirap kapag may baby sa apartment. Nakakaistorbo pala yung baby eh. So sa akin okay lang mang-istorbo ka? Naiiling nga na sabi ng pilyong doktor na si Dante. Never mind. Kung okay sa iyo ang paternity test, edi gawin natin. Tsaka ayoko naman iisipin mo na pinabayaan kita. Mahinang dagdag nga nito. Just to be clear, Miss Magtulis. Huwag na huwag kang umasa na mamahalin kita. Kapag napatunayan nga na sa akin ang baby, ibibigay ko ang lahat ng kailangan nyo. Pero hanggang doon lang yon. Sabi pa nga nito, napatango na nga lamang si Sasha. Huwag kang magalala, hindi naman yan ang habol ko kung ano mang iniisip mo. Okay lang. Sabi nga niya at itinaas ang kamay para makipag-shake hands sa doktor. So ano, deal? Tinignan lang ni Dante ang kamay niya at tumayo. Tsaka na tayo mag-handshake kapag positive ang resulta ng test. Masungit pa nga na sabi nito. Ano pang hinihintay mo? Simulan na natin to nang matapos na agad. Ha? Test na agad? Gulat na tanong ni Sasha. Bakit hindi? Ayaw mo naman siguro na magtagal pa dito sa ospital, di ba? Nauna na nga ang doktor para buksan ang pinto. By the way, ano nga palang ipinangalan mo sa baby? Napatigil naman si Sasha sa narinig. Unang araw pa lang, nang malaman niyang buntis siya ay nagsimula na nga siyang mag-isip nang ipapangalan sa kanyang magiging anak. Pero lumipas lang ang 9 na buwan ay hindi pa rin siya nakapagdesisyon. Hindi pa ako nakapag-decide eh. Sabi nga ni Sasha. Napapamaang naman na tumingin ang doktor sa dalaga. Agad siyang tumalikod at napangiti. Kung ganun, pag-usapan na lang natin kapag lumabas na ang resulta ng paternity test. Sige, pagsang-ayon ni Sasha at sumunod na nga rin sa doktor palabas sa opisina nito. Pagkatapos mapagkasunduan ni Sasha at Dante ito ay bumalik na nga ang babae sa kanyang silid kung saan naghihintay ang mga kaibigan niya. Naabutan niyang nagbabalat ng mansanas si Marie habang si Tessa naman ay nakikisabay kumanta sa mga nursery rhymes na pinapanood niya online. Oh, andyan ka na pala. Yung baby mo nasa nursery. Hindi na siguro matiis itong boses ni Tessa, kaya natulog na lang. Natatawang sabi nga ni Marie kay Sasha nang mapansin niya itong pumasok. Heto mansanas, binalatan ko na talaga yan para sa'yo. Dagdag pa nga ng kaibigan ni Sasha, sabay abot ng prutas sa kaibigan. Kamusta naman pala? Ano pumayag ba siya sa kagustuhan mong suportahan kayo ng baby? Usisa pa nga ni Marie. Tahimik lang si Sasha habang inunguya ang mansanas. Halate, hello? Magsalita ka naman. Kailangan namin ni Tessa ng update. Udyok ni Marie nang lumipas ang 1 minuto. Ay hindi pa rin nagsasalita si Sasha. Napatigil na nga rin sa pagkanta si Tessa at lumapit sa dalawa para makisali. Hoy Sasha, anong drama yan? Pati ka nagsasalita? May nangyari bang hindi maganda? Hindi ka ba pinaniwalaan ng lalaking yun? Nako, sabihin mo talaga sa akin kung alin siya sa mga doktor dito sa ospital at nang masabunutan ko talaga. Galit-galitan, nasabi nga ni Tessa. Siya no ba? Huwag kang maingay, hayaan mo muna siya. Na siya mismo magkwento. Suway naman ni Marie sa isa. Maya-maya pa, ay may kumatok sa silid ni Sasha. Nagkatingin na ng mga dalawang kaibigan sa pintuan at nagpaunahan na buksan ito. Pag ito yung lalaking yun, bugbugin na natin agad, Marie. Ani nga ni Tessa na nakakuyom ang kamao. Baliw, ikaw yung bugbugin ko dyan eh. Gusto mo makulong, te? Naiiling nga natura ni Marie. Bahagya naman niyang itinulak si Tessa para buksan ang pinto. Miss Magtulis,
Nakapag-schedule na ako ng paternity test today. Good news din, at available ang same day result. Sabi ng lalaking kakapasok lang sa silid ni Sasha. Napatingin naman ito sa dalawang babaeng matalimang titig sa kanya. Excuse me? Ani nga ni Dante at tumatras ng ilang hakbang para tignan. Sa labas ang room number ng silid na pinasukan niya. Nasa tamang silid naman ako Bulong nga nito sa sarili. Doc, si Sasha po ba ang hinahanap mo? Tanong ni Tessa. Tumango naman ng doktor bilang sagot. Ayun kanina pa yan tulala. Sabi naman ni Marie, sabay turo sa dalaga na nakaharap sa pader habang nakaupo pa rin sa wheelchair. Teka, ikaw ba yung lalaki na nakabuntis sa kaibigan namin? Taas kilay na tanong ni Marie sa doktor. Napahugot naman ng malalim na hiningang doktor bago sumagot. Ako si Dr. Dante Suarez, ang OB-GYN ni Miss Magtulis. Pagpapakilala nga niya. Nagkatinginan naman sila Maria Tessa. Di ikaw nga. Sabay nga nilang sabi. Hindi mapigilan ni Tessa na matawa nang maalala ang kinuwento ni Sasha na nangyari noong nanganganak ito. Kamusta naman pala ang anit niyo, Doc? Masakit talaga na manabunot yung kaibigan naming si Sasha, kaya ingat ka sa sasabihin mo. Baka makalbo ka nang wala sa oras. Sabi pa nga nito. Magkaibigan nga sila. Sa isip-isip ni Doc Dante habang wala sa sariling napahawak sa nananakit pa rin niyang anit. Sasha, hello? Hoy, okay ka lang ba? Kanina ka pa tulala. Nakaalis na nga yung si Doc Dante. Nag-aalalang sabi nga ni Tessa nang hindi pa din humaharap si Sasha sa kanila. Lumapit naman si Marie para tignan kung umiiyak ba o ano si Sasha. Hala, nakatulog pala. Grabe, nagagawa niyang matulog habang nakaupo. Halika Tessa, tulungan mo ko ilipat natin tong prinsesa sa kama. Suwestyon nga ni Marie na siya namang sinang-ayunan ni Tessa. Ayan, nahihingal nga na sabi ni Marie matapos nilang ayusin ang pagkakahiga ni Sasha sa kama. Mukhang pagod na pagod talaga tong si Frenny natin. Tumayo naman si Tessa. Hindi pa yata sapat ang ilang oras na tulog para magpahinga matapos manganak. Ano kaya kung ipagluto natin siya nung paborito niya? Okay din yon. Inayos nga ni Marie ang kumot sa natutulog na kaibigan. Paano ba yan, Sasha? Mauna na kami babalik kami mamayang hapon. Buti na lang at Sabado ngayon walang pasok, pero uuwi muna kami. Sabi nga niya at marahan na ngang hinaplos sa mukha ng kaibigan bago umalis. 12:00 na nga ng tanghali nang magising ulit si Sasha. Unti-unti nang bumabalik ang lakas niya matapos ng mahaba-habang tulog. Gising ka na pala. Napalingon ng dalaga sa tabi niya, kung saan nagmumula ang boses ng lalaking hindi niya inaasahang marinig pagkagising. Sinubukan niyang bumangon para harapin ito, pero pinigilan siya nito. Mahiga ka na muna. Kailangan mo pa ng dagdag pahinga, sabi ng doktor. By the way, nandito ako para ibigay sa iyo ang resulta ng paternity test. Hindi ko pa binuksan kasi hinihintay muna kitang magising. Pagpapatuloy nga ni Dante. Kinuha naman ni Sasha ang envelope na iniabot sa kanya ni Dante. Anong gusto mong gawin ko dito? Alam ko naman ang resulta kaya hindi ko na kailangan makita to. Kung gusto mo ikaw na lang. Matapang na sabi nga ng dalaga. Kung gusto mo, ikaw na lang mag-check ng resulta. Ikaw lang naman ang hindi naniniwala na sa'yo ang baby na yun Mahinahon ang boses ng dalaga. Habang nagsasalita kaya hindi maiwasang makonsensya ng doktor sa mga sinasabi niya dito. O sige, ako na lang ang magbubukas niyan, sabi ng doktor at muling kinuha ang envelope sa kamay ni Sasha. Anyway, ano nga pala ang gusto mong ipangalan sa bata? Ha? Bakit mo naman itanong? Hindi mo pa nga nabubuksan yung result ng DNA test Katwiran nga ni Sasha. Bubuksan ko na lang mamaya pag mag-isa ako. Balik tayo sa pangalan ng baby. Wala ka pa rin bang naiisip hanggang ngayon? Tanong nga ni Doc Dante. Umiling naman si Sasha. Wala May mga nagustuhan akong pangalan pero masyado namang mahaba. Asher.
Banggit ng doktor. Asher Suarez. Nagulat naman si Sasha sa sinabi nito. Aba, isasama pa talaga niya yung apelyido niya sa anak ko. Pagkatapos niyang ayaw maniwala na anak niya rin to, sabi nga ni Sasha, David Magtulis, yan ang ipapangalan ko sa baby ko. Sabi nga ni Sasha, Fine, Asher Magtulis Suarez. Okay na ba? Ayaw namang magpatalo ng doktor. Umiling si Sasha. David Magtulis Suarez. Yan ang final. Pagpipilit nga ng babae. Napabuntong hininga naman ng doktor. Akala ko ba hindi ka makapag-decide? Bakit ngayon gusto mong makipag-away at makipag-agawan sa pagbibigay ng pangalan sa baby? Siyempre, anak ko siya eh. Hindi lang naman ikaw ang may ambag para mabuo siya. Ako din. At saka ako yung nagluwala sa kanya. Kaya dapat mapagkasunduan natin to. Sabi nga ni Sasha. Napailing na nga lamang ang doktor. Pangalan pa lang hindi na sila magkasundo. Paano pa kaya kapag nagsama sila sa iisang bubong kasama ang baby? Sige, last option. Asher David Magtulis Suarez. Kahit na Asher David Suarez lang. Ang kailangan niya isulat sa papel pag lumaki na siya. Sabi pa nga ni Dante. Hindi pwede yun. Masyadong mahaba. Kung gusto mo David Suarez na lang. Hayan, sa akin ang pangalan tapos sa iyong apelyido. Suwestyon nga ni Sasha. Asher David nga. Pagpipilit ni Doc Dante. Sino bang tatay? Nagpanting naman ang tenga ni Sasha. Ako naman ang nanay. Akong nagbuntis ng 9 na buwan. Ako ang nanganak kaya tama lang na akong magdesisyon sa pangalan kasi anak ko nga siya. Sabi pa nga nito. Ano pala ako? Hindi naman makapaniwala ang doktor sa narinig. Ako ang bubuhay sa inyo. Tapos wala akong right para bigyan ng pangalan ng baby? Hindi mo pa nga binubuksan yung resulta ng DNA test eh. Paano mo masisiguro na sa'yo nga yung baby kung ayaw mo nga maniwala? Tapos ngayon makikipagagawan ka. Naiiling na sabi ni Sasha. Hindi na nga niya napigilan ang sarili at bumangon na nga sa pagkakahiga. Asher David yan, bahala na yung bata kapag nahabaan na siya. Sabi nga ni Sasha habang nakatingin ng masama sa mapilit na doktor. Bahala ka na nga dyan. Ako naman ang magre-register ng bata eh. Sabi ng doktor at napangisi. Kaya wala kang magagawa kung ano man ang ipangalan ko sa kanya. Dagdag pa nga nito. Natahimik sila bigla. Nang may narinig silang kumatok sa pinto. Hindi naman nagtagal ay pumasok sila Maria at Tessa na may dalang pagkain para sa kaibigan. Sasha, andito na kami. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Masayang bati ni Tessa na dire-diretsong pumasok sa loob. Nagluto kami ng paborito mong ulam, chicken curry. Nagliwanag naman ang mukha ni Sasha sa narinig. Matagal na nga rin siyang hindi nakakain ng paborito niya. Nung naglilihi kasi siya, ay hindi niya masikmura ang amoy ng paborito niyang pagkain. Salamat naman, Tess. Naku, nagabala ka pa talaga. Nahihiyang sabi nga ni Sasha. Suste, wag ka nga. Kunyari ka pa na nahihiya, tuwang-tuwa ka naman. Natatawang sabi nga ni Marie. Oh, andito pala yan. Nagkaayos na kayo? Takang tanong nga ni Tessa habang nakangusa sa doktor. Na tila ba naging hangin sa paningin ngayon ni Sasha nang dumating ang mga kaibigan niya. Inayos nito ang mga dalang pagkain para makakain na nga si Sasha. Doc, baka gusto mo rin kumain. Masarap magluto si Tessa pero mas winner pa din sa kusina yang si Sasha. Kaya kung ako sa'yo, pakasalan mo na yan. Pili ang sabi pa nga ni Marie na nagsasali ng orange juice sa baso para ibigay sa kaibigan. O heto, uminom ka ng marami te. Kailangan bumalik ang lakas mo kasi once na nakalabas ka na ng ospital, walang kamatayang puyat ka na naman para kay Baby Kian. Ha? Sabay nga na napalingon ng doktor at si Sasha sa sinabing pangalan ni Marie. Sinong Baby Kian? Sabay ulit nilang tanong. Nagkatingin na naman sila Marie at Tessa. Ay, hindi pa ba namin nasabi? Kanina kasi may pumuntang nurse dito. Tapos sabi niya kailangan daw mag-fill up ng forms para sa registration ng baby. Sabi nga ni Marie. Tulog si Maring Sasha at hindi namin mahagilap tong si Doc. Kaya kami na lang ni Marie yung nagasikaso.
By the way, ako yung pumili ng name. Ang ganda, no? Natutuwa nga, nasabi pa ni Tessa. Buti na lang talaga. Ako ang nanalo sa bato-bato topic. Nako kung si Marion baka yung baby nyo na pangalanan ng Armando. Pagkukwento pa nga ni Tessa, sabay tawa. Sinabi nyo ba na nakaregister na ang baby ko? Nanginginig na tanong ni Sasha. Nakakuyom ang mga kamao niya habang iniisip kung paano niya pagtitirisin ang mga kaibigan. At kayo na rin ang nagdesisyon ng pangalan ng baby. Hindi makapaniwalang tanong din ni Doc Dante. Tumango naman ng dahan-dahan si Tessa. Huwag kang mag-alala, Doc. Ginamit namin ang apelyido mo sa ayaw at sa gusto mo. Malamig na sabi nito. Kaya, Kian Suarez, sambit ni Sasha. Bakit hindi mo man lang ako tinanong ha? Tessa? Nanginginig na sigaw ni Sasha. Paano na lang ang David magtulis ng baby? Napatutok naman ng bibig si Tessa. Te, pasensya na. Nagmamadali kasi yung mga nurse. Tsaka ayaw naman namin na maistorbo ka. Diba? Gusto mo din naman ng Kia na pangalan? Nakita namin ni Marion na nakasulat sa papel na may listahan ng pinagpipilian mo ng pangalan dati. Asher dapat yun eh. Sabi naman ni Doc Dante na hinihimas ang sentido. Sorry talaga te, sorry na rin Doc. Kinakabahan na sabi ni Tessa. Gawa na lang kaya ulit kayo. Itinaas baba naman niya ang kilay habang palipat-lipat ang tingin sa kaibigan at kay Doc Dante. Umirap naman si Sasha sa kaibigan. Okay na yung Kian. Mas maganda naman yun kesa sa Asher. Tsaka, first choice ko rin naman yun 9 months ago eh. Dagdag pa nga. Ni Sasha, oo nga naman, mas bagay naman pakinggan ng Kian Suarez kesa sa David. Komento naman ni Doc Dante. Halos inabot sila ng ilang minuto na nagbabangayan, habang si Marie at Tessa naman ay nakaupo lang sa tabi at kumakain ng dala nilang pagkain. Tumigil lang ang dalawa nang magsimula na nga mag-ingay ang tiyan ni Sasha. Hayan, hindi ka pa nga pala kumakain eh. Masungit na sabi ng doktor. Kumain ka na muna. May ayusin lang ako sa labas. Paalam nga nito at agad na nga ring umalis ang silid. Hoy te, ano na? Kung makapagbangayan kayo parang daig nyo pang magjowa at mag-asawa eh. Komento nga ni Marie habang nilalagyan ng pagkain ang plato na para kay Sasha. Kaya nga, ano daw ang sabi? Lumabas na ba yung result ng test? Tanong naman ni Tessa. Napabuntong hininga naman si Sasha. Oo, pero hindi naman niya binuksan yung envelope. Tapos, bigla-bigla na nga lamang makikipagdiskusyon sa kung anong ipapangalan sa baby. Bahala na nga siya. Alam ko naman na sa kanya nga to. Wala naman kasi akong ibang naging nobyo o ano. Tsaka nung nakuha niya ako, virgin na virgin ako te. Tsaka, hindi pa naman niya sinasabi kung payag siyang dun muna kami sa kanya ng baby ko eh. Yun nga yung problema ko ngayon. Paano na si baby Kian? Hay nako te. Huwag ka masyadong magpa-stress. E di kung ayaw niya, e di dun ka pa rin sa apartment. Basta ba wag na ulit siyang magpakita sa'yo at sa anak mo, sabi ni Tessa. Pero alam mo, sa tingin ko naman, hindi ganun ka-irresponsable si Doc Dante. Kung ayaw niya talagang tulungan si Sasha, edi sana umiwas na siya ng bonggang-bongga, di ba? Pero bumibisita naman siya sa'yo dito. Tapos nakipag-usap pa, nakipag-diskusyon tungkol sa kung anong ipapangalan. Isang ibig sabihin lang yan. He cares, sabi pa nga ng kaibigan. So, ipagdasal na lang natin na good news ang magiging desisyon, sabi naman ni Marie. Napabuntong hininga si Sasha. Sana nga. Nagsimula na nga muna siyang kumain. Makalipas ang isang oras, ay bumalik na nga rin si Doc Dante sa silid ni Sasha. Dala ang balitang hindi inaasahan ng dalaga at ng mga kaibigan nito. Tapos ka na bang kumain? Tanong nga nito sa dalaga na siya namang tinanguan nito. Good. Nasettle ko na ang bills.
dito sa ospital. Kaya hindi mo na kailangang problemahin pa yun at isipin. Dagdag pa nga ni Doc Dante. Nagpasalamat na nga lamang si Sasha. Hindi niya alam na magkukusa pala ito. Sa pagdaan ng mga araw, nakita naman niya ang kabutihan sa doktor. Sa katunayan nga isang araw pa, nagkaroon nga ng plano ang mga kaibigan ni Sasha. Ang mga ito nga ay nagkunwaring busy sa trabaho, kaya hindi nga sila makakapunta doon para samahan si Sasha at maalagaan ito. Kaya naman, si Doc Dante nga ang tinext nila at nakiusap nga dito na kung pwede ay siya nga ang mag-alaga kay Sasha dahil medyo masakit nga raw ang katawan at ulo nito. Kaya naman, si Dante nga ang nagbigay ng pagkain sa babae. Nahihirapan ka daw kumilos. Ako nang bahala. Siguro nabinat ka. Kau kasi, inaaway mo pa ako, nakikipag-away ka pa. Sabi nga nito, habang hawak-hawak nga ang isang porridge. Eto na, kumain ka na. Kaya ko na, ako na. Medyo nanghihina nga na sabi ng babae. Sabi pa nga ni Doc Dante, kaya naman wala na nga lamang nagawa pa si Sasha, kundi ibuka ang kanyang labi. Para nga makakain na nga ng dalang pagkain ni Dante. Yan, para kang bata. Huwag na kasing matigas ang ulo. Andito na nga ako para alagaan ka eh. Sabi nga nito na siyang nagpatalon sa puso ni Sasha. Nararamdaman nga niya, this past few days, parang parati na lang tumitibok na mabilis ang kanyang puso. Natatakot nga siya sa maaaring mangyari, pero pinagsawalang bahala na nga lamang niya dahil ang kailangan niyang isipin ngayon ay ang kanyang sarili para hindi siya mabinat at pati na rin ang kanilang baby. Sa pagdaan pa nga ng mga araw nakita nga ni Sasha kung paano nga alagaan ni Dante ang kanilang baby. Kahit na busy ito sa pagiging doktor, sa kanyang trabaho, hindi nito alintana ang parating pagbisita sa kanila. At madalas pa nga ay siya nag-aalaga kay baby kapag free time niya at kapag napapagod nga si Sasha. May mga pagkakataon na sumisilip na nga lamang sila Marie at Tessa sa nangyayari sa dalawa na mukhang nagkakamabutihan pa nga. Nag-aapir na nga lamang sila sa tapat ng pinto dahil mukhang successful ang kanilang plano. Ilang linggo pa nga ang lumipas na ganoon sila. Isang araw, wala nang problema sa'yo at sa baby. Pwede na rin kayong lumabas. Dagdag nga ni Doc Dante. Nakahanda ng sasakyan ko sa labas. Nakapagpaalam na rin ako kaya pwede na akong umuwi. So ano, tara? Nagkatinginan naman ang magkakaibigan at sabay na tumango ang mga to sa tanong ni Doc Dante. Excuse me lang pero si Sasha lang ang niyayaya kong kasama yung baby. Kayong dalawa, hindi kayo kasama. Prangkang sabi ni Doc Dante. Sus, as if naman talagang sasama kami. Masaya lang kami kasi sa wakas, ibabahay mo na tong friend namin. Sabi pa nga ng pili ang si Tessa. Naku Doc, pag ikaw talaga pinaiyak mo pa to at sinaktan, itong maganda naming kaibigan, sa morgue ang bagsak mo, tandaan mo yan. Pagbabanta nga ni Marie. Pinagbabantaan niyo ba ako? Kunot noong tanong ng doktor. Hindi po, joke lang yun. Sarkastikong sagot naman ni Tessa. O siya, ito yung bag ni Sasha. Andyan din ang mga gamit niya. Tsaka ng baby. Tumango naman ang doktor at kinuha ang bag tsaka isinukbit ito sa kanyang balikat. Meron pa ba? Tanong pa nito. Wala naman na pero itong si Sasha. Kailangan niyang mag-wheelchair muna. Alam mo na kung bakit, diba? Balita ko ikaw din yung tumahi sa ano niya. Tessa! Hindi na nga nasabi pa ni Tessa ang sasabihin dahil sa suway ni Sasha at Marie sa madaldal nilang kaibigan. Ay, sorry. Sabi naman ni Tessa, sabay takip ng kanyang bibig at peace sign. Sige, tutulungan na kita maupo sa wheelchair. Dadaanan na lang din natin si baby sa nursery. Sabi nga ni Doc Dante at tinulungan nga niyang makaupo ng maayos si Sasha. Dahil nga sa pagtulong niya dito, mas nagdikit nga ang kanilang mga katawan. At habang naaamoy nga ni Sasha ang pabango ng lalaki at nararamdaman ang balat nito ay tila bulta-bultahing kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Salamat. Nakayukong sabi na nga lamang ng dalaga.
Pero ang totoo, namumula nga siya. Okay lang, hindi mo naman kailangan magpasalamat. Kahit ganito lang sana nang may gawin din ako para sa'yo. Nagsusumamong sabi naman ng doktor bago umiwas ang tingin. Tsaka tawagin mo na lang ako sa pangalan ko, Dante. Aniya. Tumango lang si Sasha at tumahimik na. Oo, may anak sila pero hindi pa nila ganun kakilalang isa't isa. Oo, nagkaroon na sila ng sweet moments together. Pero hindi naman ibig sabihin nun, talagang solid na ang samahan nila. Kaya naman napailing na nga lamang si Sasha. Kailangan pa niyang kilalanin ng paunti-unti ang lalaki, lalo na't magsasama nga sila sa iisang bubong. Ingat kayo! Tila masaya at excited na kumakaway na sigaw ni Tessa nang makapasok na nga sila sa kotse kasama ang baby. Hoy, bibisita kami pag walang pasok ha. Sana welcome kami. Sabi naman ng isa pang makulit na si Marie. Kumaway na nga rin si Sasha sa mga kaibigan bago humarap sa unahan. Nagulat naman ang dalaga nang biglang yumuko ang lalaki na tila ba'y aambahin siya nito. Papalapit ng papalapit ang lalaki sa kanya. Habang siya ay nasa gilid nga ng driver's seat, napapikit na nga lamang ng mariin si Sasha. At halos mainguso na nga niya ang kanyang labi nang biglang maramdaman nga niya ang hangin mula sa bibig ng lalaki. Mag-seatbelt ka. Mahinang sabi ni Doc Dante at ikinabit ang seatbelt para sa dalaga. Salamat. Saad na nga lamang ni Sasha habang nakatingin sa labas ng bintana. Don't worry, malapit lang naman ang bahay ko dito. Basag nga ni Doc sa katahimikan habang nagdadrive. Hindi na kasi pa kumibo si Sasha. Kailangan lang nating linisin yung guest room para magamit nyo. Hindi naman madumi yun dahil may pumupuntang cleaner tuwing weekend. Ayusin na lang natin mamaya kapag nakapagpahinga ka na. Oo, tanging sagot ni Tasha. Sa ngayon, doon ka na muna sa kwarto ko. Hindi rin naman ako madalas natutulog sa bahay kaya habang hindi pa naaayos yung guest room, pwedeng doon ka muna sa master's bedroom. Dagdag pa nga ng doktor. Sige, salamat. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng tulong. Kaya ko naman na sigurong gumalaw-galaw. Sabi nga ni Sasha. Hindi na. Kailangan mo talagang magpahinga hanggat hindi pa gumaling ang tahi mo. Magpahinga ka na muna. Pagpipilit nga ng doktor. Mukhang okay naman na yung tahi ko. Nahihiyang sabi naman ni Sasha. Napalingon naman sa kanya saglit ang doktor at tumiling. Sasha, ako yung tumahi sa'yo. Kaya alam ko kung kailan gagaling yan o hindi. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga. Nag-aalalang saad nga ni Doc Dante. Ayoko naman na isipin mong pabigat ako dito at nagte-take advantage lang ako. Nag-aalangan na sabi ni Sasha. Hindi ko nga iniisip yan. Wala akong sinasabing ganyan. Ang gusto ko lang, maging safe ka at lalo pa sa kalagayan ni baby. Kailangan ka niya. Sabi nga ni Doc Dante na tila ikinabilis ng pagtibok ng puso ni Sasha. Tsaka sasabihin ko naman sa'yo kung kailangan ko talaga ng tulong mo. Sa ngayon, mag-relax ka lang. Focus ka muna sa sarili mo at kay baby. Salamat. Nakangiting sabi na nga lamang ni Sasha. Hindi nagtagal ay nakarating na nga sila sa bahay ng doktor. Tumigil ang sasakyan nito sa harap ng isang bungalow. Medyo malago na nga ang mga damo sa labas ng bahay. Pero hindi naman ito natatakpan ng kagandahan ng paligid. Wow! Ang laki ng bahay mo ah! Mag-isa ka lang dito? Tanong nga ni Sasha nang makababa na nga siya sa kotse. Kinuha naman ni Doc ang baby mula sa backseat. Mag-isa lang ako dito. Pero ngayon 3 na tayo. Tara, pasok muna tayo sa loob. Sabi nga ni Doc Dante at nauna na ngang naglakad habang karga ang sanggol at bag ni Sasha na may lamang gamit. Ako nangahawak sa baby. Sabi nga ni Sasha pero hindi naman siya pinagbigyan ng doktor. Baka mabinat ka. Bulong pa nga nito na muling ikinatalon ng puso ni Sasha. Ako na, paika-ika ka pa maglakad eh. Katwiran pa nga nito at binuksan na nga ang pinto. Kagaya ng sabi ng doktor, malinis naman ang bahay. Oh sir, napaaga yata kayo ng uwi ah. Patapos na rin ako maglinis. Sabi ng isang hindi katandaan na babae na katatapos lang magpalit ng mga kurtina sa sala. Manang Berta,
Buti naabutan ka pa namin. Ito pala si Sasha. Sasha si Manang Berta. Siya yung sinasabi ko na naglilinis ng bahay kapag weekend. Pagpapakilala ng doktor sa dalawa. Magandang hapon po, sabi ni Sasha at ngumiti sa nakakatanda. Magandang hapon din po, ma'am. Sandali lang po, ipaghahanda ko kayo ng inumin ni Sir. Sabi nga nito at mabilis na tagtungo sa kusina para kumuha ng mainom nila. Manang, pahatid na lang po sa kwarto. Pahabol na sabi nga ni Doc, bago niyaya si Sasha na pumunta muna sa kwarto para doon magpahinga. Hindi maiwasan ni Sasha ang mamangha habang nakatingin sa malinis at organisadong silid ng doktor. Parang ayaw niya tuloy pumasok sa takot na baka masira ang pagkakaayos ng mga gamit nito sa paligid. So, dito muna kayo ni baby. Umorder na rin ako ng baby crib at baka parating na yun maya-maya. Sa ngayon, pwedeng matulog ka muna ulit habang ako na lang ang magbabantay sa bata. Andito pa naman si Manang Berta kaya magpapatulong na lang din ako sa kanya kapag may iba pa na kailangan ayusin. Sabi nga ni Doc na ipinatong ang bag sa kama. Mukhang puno na yata ang diaper niya. Bulong pa nga nito bago niya pahigain ang baby katabi ng bag para tignan kung tama nga ba ang hinala niya. Napangiwi naman si Sasha nang makitang puno ang diaper ng baby. Hindi naman siya nandidiri bagkus ay naawa siya sa doktor. Nagulat nang makitang hindi ihi ang laman ng diaper. Ako na maglilinis. Mabilis na sabi na nga lamang ni Sasha at kinuha ang bag niya para maghanap ng pamunas at bagong diaper. Iyak naman ang baby nang alisin ang diaper nito. Shh, tahan na baby. Eto na papalitan ng diaper mo. Mahinahong sabi ni Sasha. Kahit na sa kaloob-looban niya ay nagpapanik na nga siya. Success. Masayang bulalas nga ni Sasha matapos niyang palitan ng diaper ng baby. Sinunod naman niyang ligpitin ang maruming diaper nito nang mapansin niyang nakatayo pa din ang doktor sa tabi niya. Tulala ito habang nakatingin sa mga kamay nito na may dumi ng baby. Dok, baka gusto mong maghugas muna ng kamay. Suwestyon ni Sasha. Ay, wait lang pala. Itatapon ko lang tong maruming diaper tapos balikan kita dito. Wala kasing magbabantay sa baby kung pareho tayo nga alis. Sabi nga niya nang maalala na may iwan mag-isa ang baby. Saglit lang ako, Dok. Diyan ka lang muna yung baby ah. Patuloy nga ni Sasha bago siya nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nakasalubong naman ito si Manang Berta na may dalang snacks at juice sa tray. O ma'am, saan po kayo pupunta? Manang, itatapon ko lang to, nasa loob si Doc. Pasok lang po kayo. Sagot ni Sasha at nagpatuloy na. Matapos ligpitin ng maruming diaper ng baby, ay naghugas na nga rin ng kamay si Sasha. Unang araw pa lang niya bilang ina pero nararamdaman na nga niyang hindi ito madali. Napapabuntong hininga na nga lamang ito habang naglalakad pabalik sa kwarto. Doc, sino ang kasama ng baby? Nag-aalalang tanong ni Sasha nang makasulong ang doktor. Nandoon si Manang Berta. Tipid nitong sagot at mabilis na pumuntang banyo. Kala ko pa naman, wala siyang balak maghugas ng kamay. Bakit kasi hindi siya agad naghugas kanina nung pinapalitan ko si baby? Naiiling nga na sabi ni Sasha habang pangiti-ngiti siyang naglakad. Magdadalawang linggo na nga sila Sasha at baby Kian sa bahay ni Doc Dante. At kagaya ng nauna nilang pinag-usapan, ay sa master's bedroom natutulog si Sasha kasama ang baby nito habang si Doc Dante naman ay sa guest room nakatabi lang din ng master's bedroom. Pero kahit pa man magkaiba sila ng kwarto, ay pareho pa rin silang nagigising ng wala sa oras, mapahating gabi man o madaling araw, para alagaan ang baby. Isang gabi pa nga, umiyak nga ang baby. Pinilit ni Sasha. Naimulat ang mabibigat niyang mga talukap. Halos wala pa siyang tulog buong magdamag dahil panay ang iyak ng bata. Iiyak ito kapag nagugutom, kaya naman pinapadede agad ni Sasha to. Mabuti na lang din at marami siyang gatas kaya nabe-breastfeed niya ito kahit anong oras. Shh baby,
Ano na naman, ha? Mahinahon at inaantok nga na tanong ni Sasha sa patuloy pa rin na umiiyak na baby. Puno na ba ulit ang diaper mo? Sandali lang nga. Pumangon si Sasha para buksan ang ilaw ng lampshade at tinignan kung anong problema. Baby naman, wala pang ang isang oras ng last time na nagising din ako eh. Ayaw mo ba talaga na patulugin si mama? Mangiyak-ngiyak nga, nasabi ni Sasha nang mapansin na mag-aalas 4 pa lang ng umaga pala. Hindi naman puno ang diaper mo, bakit ka iyak ng iyak? Kinarga ni Sasha ang baby at dahan-dahan na iniheli sa kanyang braso. Sinabayan na nga rin ito ng kantang pangheli para makatulog na nga rin ang baby. Kay lamig ng gabi, sa ilang, habang ang bituin ay nag-aabang. Kilos sa aking sinapupunan, kay lapit mo ng isilang. Pagkanta nga nito, napatigil naman si Sasha nang mapagtanto ang liriko ng kantang kinakanta niya. Ay, ba't naman ganun? Nakalabas sa si baby eh. Natatawa niyang saad at nag-isip na lang ulit ng ibang kanta. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Pagkanta nga ni Sasha. Nagulat si Sasha nang mapansin niyang nakangiti ang baby niya sa kanya kaya'y pinagpatuloy pa nga niya ang pagkanta para dito. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay. Ay, Diyos me! Bulalas nga ni Sasha nang biglang sumindi ang ilaw sa buong kwarto. Andun pala si Doc Dante at kanina pa nga siya pinagmamasdan habang hinihele at sinasayaw si Baby Kian. Medyo namimikit-mikit pa nga ang mata pero kumakanta gamit ang kanyang magandang boses. Parang nagtatalon pa nga ang puso ni Doc nang marinig siya at makita nga ang itsura ng babae kanina. Namangha ito sa pagiging isang huwarang ina niya. Na-carried away pa naman si Sasha sa pagkanta at hindi napansin na pumasok na nga pala sa silidang doktor. Dok, wag ka naman pong nanggugulat ng ganyan. Hindi ka man lang muna nagsalita bago mo sinindihan ng ilaw. Bahagyang naiinis nga na sabi ni Sasha. Napakamot naman sa ulang doktor. Pasensya na. Akala ko kasi may ibang taong nakapasok sa bahay eh. Magaling ka palang kumanta. Papuri nga ni Doc Dante kay Sasha na nakaiwas ng tingin at tila nahihiya pa. Nga pala, wag mo na akong tawaging Doc. Dante na nga lang. Sabi pa nga nito na hinarap na ang namumulang dalaga. Namumula lang naman sa hiya si Sasha nang purihin nito ang boses niya. Hindi naman kasi talaga siya magaling kumanta. Natsyempohan lang na kailangan niyang ihele ang baby para makatulog ito. O sige Dante na kung Dante, sabi nga ni Sasha sa mahinang boses. Mukhang inaantok na nga rin kasi ang baby dahil humihikab na nga ito. Bakit gising ka pa pala? Huwag mong sabihin gusto mo rin magpahele. Biro pa nga ni Sasha. Napailing naman ang doktor. Nagising nga ako dahil sa kanta mo. Akala ko nga ringtong ng alarm ko eh. Ang lakas mang gising. Nangingiti nga nitong sabi. Ikaw ba? Nakatulog ka na? Tila concerned nitong tanong. Umiling naman si Sasha. Hindi pa nga eh. Ito kasi panay ang gising at iyak. Kung hindi puno ang diaper, nagugutom naman. Minsan nilalamig o di kaya naiinitan. Pero mukhang papatulog na din ulit siya. Kaya makakatulog na rin ako sa wakas. Hay. Hindi pa man matapos ni Sasha, ang sasabihin ay nagsimulang umiyak ulit ang sanggol. Shh, tahan na baby. May masakit ba sa'yo ha? Narindi ka ba sa boses ko? Nako baby, pasensya ka na. Gusto mo bang tumede? Natatarantang sabi ni Sasha na halos lutang na rin ang diwa sa kakulangan sa tulog. Amin na, sabi ng doktor at marahang kinuha sa braso ni Sasha ang umiyak na baby. Matulog ka na muna. Ako nang magbabantay sa kanya. Dagdag pa nga nito. May pasok ka bukas diba? Nag-aalalang tanong ni Sasha. Na para na ba silang tunay na mag-asawa? Linggo bukas. Wala akong pasok. Napamaang na nga lamang si Sasha sa narinig.
Hindi man lang niya namalaya na weekend na pala. Paano ba kasi? Halos gabi-gabi siyang gising sa tuwing umiiyak ang baby niya. 2 oras ng pinakamahaba niyang tulog. Siguro kailangan na nga rin talaga na kumuha ng yaya. Tignan mo, namumutla ka na. Hintayin pa ba natin na magkasakit ka? Paninermon pa nga ni Dante. Kaya ko naman eh. Tsaka gusto ko din na ako mismo ang mag-alaga sa baby. Katwiran nga ni Sasha. Hindi mo naman lahat iaasa sa yaya eh, sabi ni Dante. Isipin mo na, kailangan natin ng yaya para makapagpahinga ka din. Bukas na bukas, maghahanap ako at mag-hire para kay baby Kian. Wag na siguro, dagdag gastos lang yun eh, komento nga ni Sasha. Nagkipit balikat naman si Dante. Ako nang bahala sa gastos. Sige na, matulog ka na muna dyan. Maglalaro lang kami ni baby. Napakunot noon naman si Sasha. Anong maglalaro? Patulugin mo din. Anong magagawa ko? Baka umiyak nga siya kasi ayaw niyang matulog. Tapos pinapatulog mo? Huwag ka nang magalala. Matulog ka na lang dyan. Ako na dito. Kampante nga nasabi ni Dante. Pinatay nito ang ilaw sa kwarto habang nakaiwan naman na nakabukas ang lampshade sa gilid ng kama. Good night, Sasha. Tumango na nga lamang din sa Sasha at bumalik na nga sa pagkakahiga. Ilang segundo pa nga lang ay agad na nga siyang nakatulog dulot ng matinding pagod. Hoy, Sasha! Sasha! Ungol nga ni Sasha habang pilit na huwag pansinin ang kung sino man ang tumatawag sa kanya. Sasha, gising ka muna. Saglit lang please. Naramdaman na nga lamang bigla ni Dante na hinawakan nga ng babae ang magkabilang balikat niya at hinila nga ito papalapit sa kanya. Kaya naman napaibabaw nga si Dante sa babae. Niyakap nga siya ni Sasha dahilan para mapangiti nga si Dante. Kaya ngayon ay parehas silang nakahiga. Nakapatong nga ang lalaki sa babae, napangiti na nga lamang si Dante dahil hindi pa kasi naaalimpungatan si Sasha kaya hindi nga nito alam ang pinaggagawa niya. Ano ba? Mahina nga niyang bigkas at mas lalo pa na hinigpitan ang pagkakayakap nga ni Sasha kay Dante na mas lalong ikinalawak nga ng ngiti nito bago nga magsalita muli. Sasha, yung baby, kailangan ka ni baby. Biglang dumilat si Sasha kasabay ng pagbangon niya mula sa kama. Nagulat din tuloy si Dante na yakap-yakap niya at bigla na nga lamang siyang napatayo. Patay mali siya lang naman ang babae pero ang totoo, hiyang-hiya nga siya. Sabi na nga lamang ito, anong nangyari kay baby? Tanong nga niya habang nangangapa pa sa dilim. Kailangan niyang magpalit ng diaper, nagpupo si baby eh. Sagot nga ni Dante. Napatawa na nga lamang ang babae. Pero ang totoo, sobrang bilis nga ng kabog ng dibdib niya dahil nga sa nakita niya kanina. Samantala, Te, bakit ganyan ang mukha mo? Mahirap ba maghina? Resign ka na lang. Pagbibiro nga ng kaibigan ni Sasha na si Tessa habang nagngangat-ngat nga ng sunflower seeds. Dahil linggo at walang pasok ay dumalaw ito sa kaibigan kasama si Marie. Baliw, matagal na yan nag-resign kung pwede lang. Tsaka pasalamat ka, Tessa. Di nag-resign yung mama mo dati pagkatapos kailabas. Sabi naman ni Marie na nakikipag-agawan ng sunflower seeds dito. Si Dante kasi, saad ni Sasha, ang arte-arte niya. Akala mo naman mamamatay na siya pag nakahawak ng tae. Paano ba naman kasi? Sa tuwing nagpupupo yung baby, ako lagi yung pinapalinis niya. Ay te, kahit ako din naman ayoko maglinis ng pupo ng baby no, komento ni Tessa. Wow ha, as if namang hindi mo naranasan maging baby dati. Naiiling nga na sabi ni Marie. Humarap naman ito sa mukhang problemadong si Sasha para kausapin ang kaibigan. Te, hayaan mo na. Tsaka ikaw din naman to yung ayaw kumuha ng yaya, di ba? Oh, ngayon nahihirapan ka na magrereklamo ka. Tas kilay nga natura ni Marie. Hindi naman ako nagrereklamo. Ang sakin lang baby niya din yun eh. Pero kanina sinabi niya matulog na ako tapos wala pang ang 1 oras. Ginising ako kasi kailangan ko linisin at palitan yung diaper ni baby. E di sana nung una pa lang, hindi na niya ako pinatulog pa. Nagtatampong kwento nga ni Sasha. Yung muntik na akong kiligin kasi akala ko ang sweet niya nung pinilit niya ako magpahinga tapos ganun pala. Nagkatingin na naman sina Maria at Tessa at nagtawanan. Halate, wag mong sabihing nafo-fall ka na kay Daddy Dante. 2 weeks pa lang kayong magkasama. Ah, hindi.
1 week sa ospital tapos 2 weeks sa bahay. Naiiling nga na sabi ni Tessa. Ewan, bahala na. Basta next time, hindi na talaga ako aasa sa kanya. Sabi na nga lamang ni Sasha. Pagkatapos magtsikahan, maglabasan ng sama ng loob ang magkakaibigan, ay nagpaalam na nga rin ang dalawa. Naiwan naman si Sasha kasama si Baby Kian. Hapon na nga rin ang bumalik si Dante galing grocery store. Sasha, kumain ka na ba ng lunch? Nag-aalalang tanong ni Dante nang makitang tulala lang ang babae na nakatingin sa labas ng bahay mula sa bintana ng sala. Bumili ako ng prutas. Alin ang gusto mo? May mansanas at lansones dito. Sabi ulit niya at hinintay na sasagot ito. Nang hindi man lang kumibo si Sasha, ay nilipitan na nga ito ni Dante. Sasha, hoy, okay ka lang? Ha? Andito ka na pala. May sinasabi ka ba? Nag-iwas nga ng tingin. Si Sasha, wala naman, okay ka lang ba? Yumuko si Dante para tignan ang mukha nito. Nang mapansin ang labis na pamumutla ni Sasha, hinipo din niya ang noon nito. Mukhang nilalagnat ka. Umiling naman si Sasha. Akala mo lang yon. Wala akong lagnat, no? Aniya tumayo na nga sa kinuupuan. Tinignan nito si Baby Kian na nakahiga sa crib. Automatikong napangiti si Sasha nang makitang nakangiti din ang baby niya. Labas gilagid pa. Oh, sino itong cute na baby ha? Kinuha nga ni Sasha si Baby Kian mula sa crib at kinarga ito. Ang bait-bait naman ng baby sa araw eh. Pero sa gabi ang lakas mong mantrip ha? Hinalik-halikan pa nga niyang anak na siya namang ikinatuwa ng bata. Napahilot na nga lamang sa sentido niya si Dante habang nakatingin sa magina. Alam din niyang hindi na nakakapagpahinga si Sasha sa kakaasikaso sa baby buong magdamag. At kahit siya din naman ay hindi maiwasang magpuyat kapag naririnig niyang iyak ng baby mula sa kabilang kwarto. Tungkol pala sa yaya, may nahanap na ako. Kakilala din ni Manang Berta kaya alam kong mapagkakatiwalaan siya. Bukas na bukas din pupunta siya dito para tulungan ka. Sabi nga ni Dante habang papalapit ito sa magina. Kaya konting tiis na lang, makakapagpahinga ka din. Kapag andito ng yaya, dagdag pa nga nito sabay tapik sa likod ni Sasha. Gusto mang makisali ng doktor sa yakap ng magina, hindi nga niya magawa dahil sa hiya. Dahil siya mismo ang nagsabi kay Sasha na bawal sila magkagusto sa isa't isa, natatakot siyang kainin ang mga binitawan niyang salita. Pero ano pa bang magagawa niya kung tila kakaiba na nga rin ang nararamdaman niya? Sa bawat araw kasi na mas nakikilala nga niya ito, mas nalalaman nga niya na napaka-wife material nito. Ang sarap palang pakasalan. Ano palang gusto mong kainin sa dinner? Yung may sabaw kaya? Effective daw yon lalo na sa mga ina na nagpupuyat at nagpapadede sa baby nila. Sabi ni Dante at naglakad na nga pabalik sa kusina. Kahit ano naman ang lutuin mo, hindi naman ganun kasarap. Natatawang biro ni Sasha. Pero sige, salamat na din. Sabi nga niya nang tinignan nga siya ni Dante ng masama. Hindi mapigilan manggigil ni Dante sa mga gulay na hinihiwa niya habang nakikinig sa malakas na tawanan ng mag-ina mula sa sala. Hindi pa niya naririnig na tumawa si Baby Kia ng pagkalakas-lakas gaya ng ginagawa nito kapag si Sasha ang kasama niya. Ayaw ba sa akin ng bata? Mukhang kamukha ko nga siya nung baby pa ako eh. Mukha pa lang, hindi ko na may pagkakala na akong tatay nito. Pero bakit pag akong kalaro niya lagi na lang siyang nakasimangot? Tanong ni Dante sa sarili. Akala niya nung una ay nagsusungit lang si Baby Kian kapag siya ang kasama nito dahil hindi sila madalas mag-bonding. Pero nang makita niyang palaging nag-e-enjoy ang baby kapag kasama si Sasha ay hindi niya mapigilang magselos. Aray! Nabitawan ni Dante ang hawak nitong kutsilyo nang aksidente nga niyang mahiwang daliri. Napatingin naman sa direksyon niya si Sasha nang marinig ang impit niyang sigaw. Kumunot noong lumapit sa kusina si Sasha kasama ang baby nito. Oh, anong nangyari sa'yo? Kaswal na tanong ni Sasha bago pa man niya mapansin ang dugo na nagkalat sa mesa. Diyos ko, may sugat ka! Dali-daling ibinalik ni Sasha ang baby sa crib para tulungan si Dante. Baby Kian, dito ka muna ha. Mukhang ewan tong tatay mo'y mamamatay na ata. Sabi pa nga nito pero ang totoo, alalang-alala nga siya. Kiniliti nga muna niya ang tiyan ng baby na ikinatawa naman ito.
Babalik ako agad. Sabi pa nga ni Sasha bago bumalik sa kusina. Amin na nga yan. Sabi niya sabay hablot sa kamay ni Dante. Bakit naman tinitignan mo lang ito ay nagdudugo na nga? Ayan, nagkalat pa tuloy ang dugo mo sa sahig. Hayaan mo pa bang maubusan ka ng dugo ha? Pananermon nga niya dito. Ang dapat dito hugasan mo agad para maiwasang maimpeksyon. Dagdag pa nga ni Sasha na parang asawang nag-aalala sa kanya. Hinila ang doktor sa lababo para hugasan ang sugat ito sa gripo. Napasinghap naman si Dante nang bahagyang diniinan ni Sasha ang pagkahawak sa sugat nito. Sakit ba? Naku, ang liit ng sugat mo na to, parang mahihimatay ka na agad dyan. Komento pa nga ni Sasha na nag-e-enjoy sa reaksyon ng lalaki. Doktor ka pa naman. Pagpapatuloy niya habang hinihila naman ito paupo. Ano naman kung doktor ako? O bigay ni naman kasi ako. Bawal na ba masaktan pag nagkasugat ang doktor? Masungit nga, nadepensa naman ni Dante. Tinignan naman niya ng masama si Sasha nang umisilang ito habang papalapit ulit sa kanya bitbit ang first aid kit. O talaga ba? Kung sa bagay o bigay ni ka nga pala, kibit balikat lamang ni Sasha. Speaking of, may tanong ako sa'yo. Nakinig naman ng mabuti si Dante sa mga susunod na sasabihin nito. Minsan lang din kasi sila ni Sasha mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay na ganito. Limitado at paulit-ulit lang din ang mga topic na pinag-uusapan nila. Ano yon? Excited at hindi makatiis, naudyok ni Dante nang hindi pa ipinagpatuloy ni Sasha ang itatanong sa kanya. Wag na pala, baka magalit ka lang eh. Sabi ni Sasha na maingat na nilalagyan ng gamot ang sugat ng doktor. Baka palayasin mo pa ako kaya kalimutan mo na lang. Sa susunod ko na lang itatanong. Dagdag nga nito. Hindi yan. Ano ba kasi yun? Pagpupumilit ni Dante. Ilang segundong nanahimik si Sasha bago ito lumunok ng laway. O sige, pero mag-promise ka na hindi ka magagalit at hindi mo din kami papalayasin. Sabi nito. Nang tumango naman si Dante, napangiti si Sasha. Curious lang ako, bakit nga pala nung sinasabi ko ang tungkol sa baby natin at ayaw mong maniwala, takot na takot ka sa kasal. Para bang takot ka sa commitment? Out of the blue nga na tanong ni Sasha dahil matagal na nga itong bumabagabag sa kanya. Napaupo nga ang dalawa sa sofa at doon nagkwentuhan ng mas malalim. Alam mo, nahihiya akong ikwento to sa iba. Pero dahil nakasama na rin kita sa isang bubong at kahit papano nagkabanding na rin naman tayo, okay, ikakwento ka na. Parang natatakot kasi ako sa marriage. Alam mo kasi, ang parents ko, naghiwalay sila at galing ako sa broken family. Natatakot kasi ako na kapag finorce natin na magpakasal dahil lang sa bata that time na mangyari din sa kanyang nangyari sa akin. History repeats itself, sabi nga nila. Paano kapag hindi pala tayo swak sa isa't isa, edi maghihiwalay din tayo. That's why nagtaka ako noon. Hindi pa naman kasi kita kakilala that time. Paano kung may iba ka palang agenda? Paano kung ma-discover ko yun? Paano kapag nagpakasal tayo tapos naghiwalay tayo? Kawawa naman si baby Kian. Kaya takot na takot ako. Pagkatapos nga nun nagulat nga si Sasha sa biglang ginawa ng lalaki at hinawakan nga nito ang kamay niya. Pero ngayon, parang unti-unti na atang nawawala ang takot ko. Hindi ko sigurado kung bakit pero ang alam ko, may kinalaman ka doon. Sabi nga nito na ikinatigil nga saglit ni Sasha. Hindi nga niya alam ang kanyang sasabihin, kaya tikom pa rin ang kanyang bibig. Sobrang bilis nga ng kabog ng kanyang dibdib at parang may paru-paro sa kanyang tiyan. Alam mo kasi, dapat matuto tayong i-let go ang past. Paano tayo makaka-move on at tuluyang magiging masaya kung hahayaan nating magpakulong tayo sa nakaraan, di ba? Yun nga ang advice sa kanya ni Sasha. Parang change topic na nga lamang niya dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin sa sinabi nitong unti-unti na ngang nawawala ang takot ng lalaki dahil sa kanya. Hindi nito gustong mag-assume na lang basta-basta dahil masakit ang mag-assume. Tsaka nagtataka siya. Si Dante na dating cold sa kanya, ngayon ay may nararamdaman para sa kanya. Parang imposible naman ata. Ito nga ang nasa isip ni Sasha. Napangiti na nga lamang si Dante. You're right. Maraming salamat ha.
Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos na ikaw ang naging ina ng anak ko. Bukod sa magaling kang mag-alaga ng bata, nararamdaman ko na magaling ka ring mag-alaga ng asawa. Napangiti naman si Sasha. Ano ka ba? Ikaw kaya dyan ang magaling mag-alaga ng may bahay. Kita mo nga nasusugat-sugatan ka pa dahil pinagluluto mo kami. Sabay ngiti nga nito. Nagulat siya nang hawakan nga ni Dante ang kanyang kamay. Ano kaya kung totohanin na natin ang lahat? Magpakasal na tayo. Tutal, mukhang swak naman pala tayo sa isa't isa. Napakunot noo nga ang babae. Napaisip nga ito na ganun lang ba talaga ang dahilan para magpakasal ang dalawang tao? Na swak sila sa isa't isa? Hindi ba dapat mahal nila talaga dapat ang isa't isa? Napangiti na nga lamang siya. Sira ulo ka talaga. Yun na nga lamang ang nasabi niya. Pero sa totoo lang, ay parang gusto ngang malusaw ng kanyang puso. Nang biglang sabi nga ni Dante, Joke lang. Tignan mo nga yung mukha mo. Gulat na gulat ka. Bakit akala mo totoo? Sabay tumawa nga ito. Nalukot naman ang mukha ni Sasha habang nakatingin sa natatawang mukha ng lalaki. Unang tingin pa lang nito ay masasabi na nga niyang gwapo ito. Ano pa kaya kung tumatawa ito sa harap niya? Ayaw niyang kiligin dito dahil nakakainis din ang joke niya. Kaya naman para matigil na nga sa kakatawang lalaki, mabilis nga niyang inalis ang nakadikit na band-aid sa sugat ito. Siyempre dahil dikit na dikit ang band-aid, ay masakit talaga kapag inalis. Aray! Reklamo tuloy ni Dante na tumigil nga sa kakatawa. Nananadya ka ate. Naiiling nga niyang sabi habang nakatingin sa mga mata ni Sasha. Humugot siya ng isang malalim na hininga bago nagpaliwanag. But you know what? Naniniwala ako na darating din ang right timing para sa ating dalawa. Masaya ako na nangyari sa atin to. Masaya ako na isang gabi may nangyari sa atin at nabuo si Kian. Kaya nakilala kita at ang cute na baby natin. Sabi nga nito sabay hinawakan ng magkabilang pisngi ng babae at ilang segundo nga rin itong pinakatitigan. Halos matunaw na nga ang babae. Lumapit pa nga ng lumapit ang mukha ni Dante sa mukha ni Sasha. Pero bulong lang nito, bumalik ka na kay baby, magluluto pa ako. Akala pa nga ni Sasha hahalikan niya ito. May sugat ka na nga tapos magluluto ka pa. Tsaka sinabi ko na kanina diba? Hindi nga natapos si Sasha ang sasabihin niya nang bigla siyang hinalikan ni Dante. Kaya ako na munang magluluto ngayon, ikaw na rin muna magbantay kay baby. Sabi nga ni Sasha nung bumitiw ito at patay mali siya lang sa nangyari. Napangisi tuloy at napatawa ng bahagya si Dante. Ikaw, masarap ka ba magluto? Mapanghamon pa nga na tanong ni Dante kay Sasha. Kampante naman na tumingin sa kanya si Sasha habang nakangiti. Siyempre naman, madali lang magluto Maraming online recipe na pwedeng sundan ngayon. Sabi nga nito nang walang bahid ng kaba. Talaga lang sige. Tumango-tango nga si Dante at nagpunta na nga sa sala kung saan nandoon ang crib ng baby. Baby Kian? Ano sa tingin mo? Mukha bang masarap magluto ang mama mo? Tanong nga nito sa baby na patawa-tawa lang habang nagko-close open ng kanyang mga maliliit na kamay. Makalipas ang 2 oras ay tinawag na nga ni Sasha si Dante para kumain. Nakatulog na nga din si baby Kian. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Dante nang makita niya ang mga pagkain na nakahain sa mesa. Ano to, Sasha? Nag-aalangan niyang tanong. Pagkain, dinner natin. Sigurado ka ba na nakakain ng mga to? Tsaka ano palang tawag sa mga putaheng to? Napairap naman si Sasha. Pinakbet, fried rice, sinigang na baboy, ano ba sa tingin mo? Hindi na ako nagsaing, marami kasing natirang kanin kaya ginawa ko na lang na fried rice. Ano pang hinihintay mo? Napilitan na nga lamang si Dante. Pero masaya din nilang pinagsaluhan ang mga niluto ng babae. Nagkwentuhan habang pinag-uusapan nga madalas si baby Kian. Pero may panakanakang pag-uusap tungkol sa mga sarili nila. Kinagabihan nga noon, katatapos nga lang maghilamos at mag-toothbrush ni Sasha nang may kumatok sa pinto ng banyo. Ano yon? Takang tanong nga ni Sasha kay Dante. Wala. Gusto ko lang tignan kung okay lang kayo dito. Pagdadahilan nga ni Dante, napakunot noo tuloy si Sasha. Sus,
Magdadalawang linggo na kami dito tapos ito pa lang ang unang pagkakataon na gusto mo kaming i-check? Ano nga yun? Pautal-utal na sabi naman ni Dante pagkatapos hawakan ng kamay niya. Salamat. Gusto ko lang sabihin sa'yo na labis ako nagpapasalamat sa mga ginawa mo. Sa mga ginagawa mo para sa amin ni baby. Naguluhan nga si Sasha sa mga pinagsasasabi ni Dante. Wala ka bang pasok bukas? Anong oras na magpahinga ka na? Walang anuman. Sabi na nga lamang ni Sasha. Sige na, matulog ka na rin at magpahinga. Saad nga nito kay Dante. Pwede bang dito na muna ako? Hanggang sa makatulog na lang kayo. Nahihiyang suwestyon ni Dante. Naipinagtaka naman ni Sasha. Ano namang gagawin mo dito? Hindi kasi ako sanay na matulog kapag may ibang tao sa kwarto eh. Tsaka papanoorin mo lang kami hanggang makatulog? Ang totoo niyan ay nako-conscious siya sa presensya ni Dante. Huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang hangin lang ako dito. Sabi pa nga ni Dante. Nakinakabahan. Hindi alam ni Sasha kung bakit ginagawa ito ni Dante. Sige, ikaw ang bahala. Sabi na nga lamang ni Sasha. Good night. Bulong pa nga nila sa isa't isa hanggang sa tuluyan na ngang nakatulog si Sasha. At nang makatulog nga ito, bago umalis, ang doktor, hinalikan pa nga niya sa noo. Ang baby, pati na rin si Sasha. Mabuti na lang hindi nagising. Maaliwalas ang mukha ni Sasha nang magising siya, kinaumagahan. Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa mukha niya nang bumangon siya sa pagkakahiga sa kama. Nagunat siya ng katawan habang papikit-pikit pa. Nang bigla siyang napatigil sa ginagawa. Baby Kian? Bulalas nga ni Sasha nang maalala na may baby nga pala siya. Ang masikinagulat niya ay nang hindi niya narinig ang iyak ng bata. Ano ba naman yan, Sasha? Pagalit nga niya sa kanyang sarili. Ante si baby Kian. Nag-aalala nga. Nasabi nito, wala siya dun sa crib at hindi ko siya naririnig na umiiyak. Shh! Automatikong gumalaw ang braso ni Dante para iyakapin si Sasha. Okay lang si baby. Kasama niya ngayon si Yaya, nagpapainit lang sa labas. Ganun ba? Akala ko nawala ng baby ko. Naiiyak na nga nasabi nito. Shh, Tana, pasensya na kung natakot ka. Hindi na kita ginising pa kagabi nung umiiyak si baby Kian. Gusto kasi kita na makapagpahinga. Sabi nga nito, hinampas na nga lamang ni Sasha sa dibdibang lalaki bago ito kumalas sa pagkakayakap nila. Mabilis ngang lumipas ang mga araw. Mag-iisang buwan nang nakikitira sila Sasha at baby Kian sa bahay ni Dante habang magdadalawang buwan na nga rin sa kanila si Rosie bilang yaya. Hindi rin mahirap pakisamahan ng yaya nila. Kaya ako na muna dyan, kumain ka na. Naku ate, salamat po, bibilisan ko lang. Napangiti nga si Sasha nang makita ulit ang kanyang uniko iho. Ang cute-cute naman ng baby na to. Nagugutom ka na ba? Kinuha nga ni Sasha si baby Kian sa crib nito at naupo sa sofa. Nakuugalian na nga niyang padedein ito sa kanya kahit 1 o 2 beses lang sa isang araw. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na nga rin si Dante galing ospital. Iniba na rin kasi niya ang schedule niya para magkaroon siya ng mas maraming oras sa bahay at makapiling ang mag-ina. Patapos na nga rin magpadede si Sasha kaya mabilis niyang inayos ang sarili bago pa man makalapit sa kanila si Dante. Andito ka na pala. Wala kasing masyadong pasyente. Asan pala si Rosie? Nasa kusina kumakain. Saglit nga na pinagsilbihan ni Sasha si Doc Dante na parang tunay na mag-asawa na nga sila. Ayaw man aminin ni Sasha pero nahuhulog na nga siya sa ama ng anak niya. Hindi naman mahirap mahalin si Dante, lalo pa at nagagampanan nito ang pagiging ama sa kanilang baby. Oo, hindi maganda ang naging simula nila pero habang tumatagal ay mas lalong nakikilala ni Sasha ang doktor at mas lalo lang siyang nagkakagusto dito. Pupunta nga sana si Sasha ng banyo para maghilamos at ayusin ang sarili. Pero nagulat siya nang madatna na masayang nakikipag-usap si Dante sa yaya nila. Kumakain pa nga rin si Rosie pero panay naman ang tawa nito sa kung ano man ang sinasabi sa kanya ni Dante na hindi marinig masyado ni Sasha. Dulot ng kuryosidad, dahan-dahan nga siyang lumapit. Ano pala ang plano mo sa mag-ina? Dito na rin ba sila titira? Tanong ni Rosie kay Dante. Napakunot noon naman si Sasha
Sa tinanong ng yaya, Magina? Kami ba ni Baby Kian ang tinutukoy niya? Tanong nga ni Sasha sa isipan. Wag mo nang alalahanin yun. Hindi sila magtatagal dito. Tsaka hindi ko na rin yata kailangang sabihin na umalis na sila. Aalis ang mga yon ng kusa kapag hindi na nila matiis dito. Sagot ni Dante. Ano? Wait, baka iba lang ang tinutukoy nila. Sabi ni Sasha sa sarili at ipinagpatuloy pa ang pakikinig ng pag-uusap ni Dante at ng yayang si Rosie. Kung sa bagay, yung nanay naman kasi parang hindi alam kung paano disiplinahin ng anak. Hindi na niya dapat iasa sa iba yan komenta ni Rosie. Akala ko nga magiging Mrs. Juarez na siya. Paano pala kapag kadugo mo talaga yung bata? Nagpa-DNA na ba kayo? Tumango naman si Dante sa tanong ni Rosie. Nakapagpa-DNA test na. Nakita ko yung resulta. Negative. Kaya lang naman na pumayag akong pumarito sila. Kasi kahit papaano ay nakakaawa din sila. Pero baka maisipan na rin nila na umalis kaya hinayaan ko na lang. Sagot ni Dante. Nagpaunahang tumulo ang luha ni Sasha. Hindi siya makapaniwala sa narinig. O lalong akala niya okay sila ni Dante. Tsaka yung DNA test? Ang resulta negative? Napailing nga si Sasha at bumalik sa kwarto kung saan natutulog si Baby. Kinuha nga niyang isang bag at nilagay doon sa carrier si Baby. Dumiretso agad siya sa pinto. Sasha, saan ka pupunta? Takang tanong naman ni Dante. Bahala ka dyan. Magsama kayo niyang si Rosie. Pabalik na sigaw ni Sasha at mabilis na naglakad papuntang labasan. Hindi naman ito malayo sa bahay ni Dante kaya nakarating agad siya dito. Manong, huwag kayong titigil. Huwag niyong pansinin yung lalaking tumatakbo. Hindi po yan sasakay, sabi ni Sasha sa driver ng jeep. Paano mo naman nasisiguro, ma'am? Kilala mo ba yan? Sige naman, alis na. Goodbye, Dante Juarez. Sabi pa nga nito. Sasha, bumaba ka dyan! Sigaw naman ni Dante. Napalingon naman si Sasha. Bakit ka ba biglang umaalis? Ano bang problema? Please naman, pag-usapan muna natin to. Sigaw ni Dante. Miss, ikaw yung tinatawag ng lalaki. Tanong ng pasaherong nakaupo sa tabi ni Sasha. Paano mo naman nasabi na ako? Hindi naman ako sumagot, diba? Sasha, please, bumaba ka na. Miss, patawarin mo na. Kawawa naman si Pogi. Komento naman ng isa pang pasahero. Ititigil ko na. Sabi pa nga ng driver ng jeep. Manong! Pagre-reklamo naman ni Sasha. Eksakto naman na tumigil ang jeep dahil kulay pula ang traffic light. Naabutan nga sila ni Dante. Sasha, hindi ko alam kung bakit iniisip mo ang mga yan, pero hindi ko kayo gagawin ng ganun. Naiiyak nga na sabi ni Dante. Anong hindi? Narinig ko ang pag-uusap ni Rosie. Tsaka negative? Negative ang resulta ng DNA? Gusto mo talaga kaming magkusang umalis sa'yo, di ba? Bakit? May gusto ka na ba kay Rosie? Kaya pala kinuha mo siyang yaya para palagi kayong magkasama, ganun ba? Sabi nga ni Sasha ng sunod-sunod. Ha? So narinig mo yung pinag-uusapan namin kanina sa kusina? Hindi makapaniwala ang tanong ni Dante. Oo, bakit? Akala niyo ba? Wala ako doon kaya tuwang-tuwa pa kayo habang nag-uusap? Mas lalong nainis si Sasha. Sasha, mali ka nang iniisip. Hindi naman ikaw yung tinutukoy namin Hindi ikaw yung pinag-uusapan namin. Bumaba ka na muna dyan at pag-usapan natin ipaliliwanag ko lahat sa'yo. Hanggang sa bumaba na nga ito dahil wala na nga siyang magawa. Dahil pati nga ang mga pasahero at driver ng jeep, pinagtutulakan na nga siyang bumaba. Humugot ng malalim na hininga si Sasha at napatingin sa baby nila. Sigaw pa nga ni Dante, Manong, salamat po, pasensya na po Nagtatampo lang tong asawa ko. Pinaandar na nga rin ni Dante ang sasakyan. Nang makasakay na nga sila Sasha at ang baby. Anong sinasabi mo sa driver? Asawa ka dyan. Hindi naman tayo kasali. Bugnot na sabi ni Sasha. Napangiti nga si Dante. Kasal lang naman pala ang kulang Nangingiting sabi nga nito. Tumigil ito sa tabi at bumaba ulit ng kotse. May dinukot ito sa bulsa niya. Bago binuksan ang pinto ng backseat kung nasaan sila Sasha at ang baby. Lumuhod nga si Dante. Sasha, magtulis? Pakakasalan mo ba ako? Nagulat naman si Sasha sa biglaang proposal nito kaya mabilis din ang naging sagot niya. Hindi, ani ni Sasha. Anong pakuluto? Sa tingin mo ba sasagot agad ako ng oo? Kung hindi pa, napapaliwanag
Yung ipapaliwanag mo dapat? Napatawa nga si Dante. Hay, aasahan ko yan dapat sumagot ka kapag nakapagpaliwanag ako. Bahala ka dyan. Bumalik nga sa driver's seat si Dante. Habang nasa daan at nagdadrive, kinuwento na nga niya kay Sasha ang pinag-uusapan talaga nila ni Rosie. Yung papa ko nang maghiwalay sila ni mama, sinubukan niyang mag-asawa ulit. Kaya ako at yung second wife niya ang naiwan nang mamatay si papa. Ganon din si mama. Ang problema lang, gustong akuin lahat ng stepmom ko ang mga naiwang ari-arian ng parents ko. Pero surprisingly, hindi kasama sa will and testament ng papa ko ang second wife niya. It turns out na hindi pala talaga sila kasal. Pagpapatuloy ng doktor, tahimik namang nakikinig si Sasha. Last year nang pakita ulit ang stepmom ko. May kasamang bata. Siguro nasa 2 to 3 years old. Pinagpipilitan niyang anak yun ni Papa. Unfortunately, negative ang resulta ng DNA test. Anak pala niya yun sa iba. Gusto niya lang magkaroon ng valid reason para magkaroon ng right sa mga ari-arian ng Papa ko. Dagdag nga ni Dante. Hinayaan ko siyang tumira sa dating bahay na tinitirahan nila ni Papa, pero ayaw din niyang tumigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kung nagtataka ka, kung alam ni Rosie ang mga to, yun ay dahil doon siya galing. Siya yung dating yaya ng anak ng stepmom ko. Doon rin nagtatrabaho si Manang Berta at ang asawa nitong si Mang Tonyo, kaya tuwing weekends lang nagpupunta sa atin si Manang Berta. Ganun pala yun. Sabi nga ni Sasha nang maliwanagan siya. Bakit kasi hindi mo man lang nabanggit? Na maling akala tuloy ako. Sorry. Nahihiyang sabi niya. Napangiti na nga lamang si Dante sa kanya. Dahil nga sa mga nangyari, narealize nga ni Dante kung gaano siya katakot na mawala si Sasha at ang bata sa buhay niya. Kaya hindi na nga siya nagsayang pa ng oras. Kinabukasan, nagulat nga si Sasha nang lumabas ng kwarto, maraming pagkain. Rosie, Dante? Nasaan kayo? Maya-maya pa napansin na nga ni Sasha si Dante na naglalakad papasok. Good morning, Sasha. Bati ni Dante nang tumigil ito sa harap niya. Flowers for you? Sabay abot ng bulaklak. Salamat. Good morning din. Pero ano bang nangyayari? Shh! Ipinatong naman ni Dante ang daliri nito sa labi ni Sasha. Pwede bang ako munang magsalita? Una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa iyo, Sasha. Salamat sa lahat. Salamat at nakilala kita. Salamat binuhay mo ang baby natin. Salamat at naging matapang ka na ipaalam sa akin ang totoo dati. At salamat sa pagpapasensya mo. At pinili mong manatili sa tabi ko. Napatigil sa pagsasalita nang maramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Salamat din dahil nakikinig ka sa lahat ng mga sinasabi ko ngayon. Nanlalamig ang kamay ni Sasha habang nakikinig kay Dante. Sasha, magtulis. Alam kong marami pa akong pagkukulang na kailangan punan. Handa akong pagsilbihan ka buong buhay ko. Nung nangyari kahapon na aalis kayo ni baby, sobrang natakot ako. Kaya mas gusto kong gawin ang bagay na to ngayon. Sasha, magtulis. Mahal na mahal kita. Will you marry me? Natulala nga si Sasha. Gusto niyang sampalin ang sarili dahil hindi siya makapaniwala. Aray! Sabi nga nito nang sinampal nga niya ang kanyang sarili. Hindi nga talaga ako nananaginip. Natawa na nga lamang si Dante. Okay ka lang ba? Tanong nga nito. Oy, luhod ka ulit, hindi pa kita sinasagot eh. Sabi nga ni Sasha na ikinatawa muli ni Dante. Bakit mo kasi sinampal ang sarili mo? Para makasigurado na hindi lang ako nag-a-assume. Ang hirap kasing paniwalaan eh. Mahal na mahal din kita, Dante. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Sa buhay namin ng anak mo. Oo, ang sagot ko. Yes, Dante, I will marry you. Napangiti naman si Dante at sinuot ang singsing sa daliri ni Sasha. I love you so much, Sasha. I love you too. Hindi na napigilan pa ni Dante ang sarili at hinila na nga niya si Sasha para halikan ito sa labi. Emosyonal nilang pinagsaluhan ng matamis na halik nang biglang may nagputukan na confetti. Congratulations! Andun pala sina Maria at Tessa. Hoy, tama na yan, baka mamaya masundan agad si baby Kian ha. Biro pa nga ni Tessa. Baliw, sabi nga ni Sasha. Napatingin naman si Sasha sa may katandaan na babae na nakatayo sa likod ng mga kaibigan. Ma!
Sigaw ni Sasha. Pa, kuya, andito rin kayo? Nako, ikaw talaga bunso, ang dami mo na palang pinagdaraanan dito, hindi mo man lang sinasabi. Sabi nga ng kuya ni Sasha at kinurot ang pisngi. Masayang-masaya nga ito dahil nandun din ang pamilya niya. Lumapit naman si Dante sa kanilang umiti. Salamat po at pinagbigyan niyo ako na bumisita kayo dito. Ano ka ba, syempre, magiging parte ka na rin ng pamilya namin. Ani nga ng mama ni Sasha. Salamat din at hindi mo tinalikuran itong si Sasha. Kahit na makulit ito, mahal na mahal namin siya ng papa niya. Pinapangako ko pong hahalagaan ko siya at pasasayahin ko siya. Nasa gitna sila ng masayang batian nang biglang umalingaw-ngaw ang iyak ng bata. Nagkatingin na naman ang lahat bago nagkatawanan. Pagkatapos nga ng proposal na yon, hindi na nga sila nagsayang pa ng oras. And after 6 months of preparation, nangyari na nga ang simpleng wedding nila Dante at Sasha. Naging masaya nga ang kanilang pamilya. Nabuo nga ito at mas pinagbuklod pa ng Panginoon dahil nagkaroon na rin sa wakas ang basbas ang kanilang pagsasama. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Dante at Sasha. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Presbyteros Rose, Rex Roy, Jerry Ramos, Chisa Dehino, Augustus Rafanan, Beth Sardina, Malizar, Emeline Vihar, Arnaldo Vihar, Judith Pendehito, Gloria Escobar, Nilda, Josefa Doque,